May bagong memorandum ang Land Transportation Office na nagsasaad na hindi na kukunin ng mga traffic enforcer ang driver's license ng mga motoristang mahuhuli sa paglabag sa batas trapiko. Sa ilalim ng patakarang ito, mananatili sa motorista ang pisikal na lisensya at sa halip ay itatala na lamang ang paglabag sa electronic system ng LTO. Ang lisensya ay lalagyan ng alert status na magsisilbing record ng violation hanggang ito ay maayos o mabayaran. Ayon sa memo, binibigyan ang motorista ng 15 working days mula sa petsa ng apprehension upang bayaran ang multa o ayusin ang kaukulang paglabag. Hindi na kinakailangang isuko ang lisensya sa enforcer sa kalsada, at maaari pa ring magamit ang lisensya habang nasa loob ng palugit na ito. Layunin ng patakaran na mabawasan ang abala sa mga motorista at maiwasan ang kalituhan sa enforcement. Kapag hindi nabayaran o naayos ang violation sa loob ng itinakdang 15 working days, saka pa lamang ipapataw ang kaukulang parusa tulad ng suspensyon o revocation ng driver's license, alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon ng LTO. Ibig sabihin, hindi na agad kinukumpiska ang lisensya sa mismong oras ng paghuli, ngunit may pananagutan pa rin ang motorista kung pababayaan ang paglabag. Ipinaliwanag ng Department of Transportation na pansamantala ang patakarang ito habang nire-review at inaayos ang sistema ng traffic enforcement at record keeping. Bahagi ito ng hakbang ng gobyerno upang gawing mas maayos, makabago, at makatarungan ang pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa, habang pinapangalagaan ang karapatan at kaginhawaan ng mga motorista. Vlogger at automotive writer na si James Dicken ay naglabas ng pahayag laban sa Land Transportation Office matapos maaprehend ang kanyang anak dahil sa traffic violation noong 18 ng Disyembre taong 2025 sa Skyway Stage 3, ayon sa LTO. Ang anak ni Dicken ay nahuli sa pag-cross ng double solid yellow line at pagmamaneho ng sasakyang walang wastong rehistrasyon, dahilan upang ituring itong reckless driving under Philippine traffic rules. Ang LTO Chief Assistant Secretary na si Marcus Lacanilao ay nagpaliwanag na ang pag-cross sa double solid line at ang pag-operate ng hindi rehistradong sasakyan ay violation ng road safety regulations at itinuturing na reckless driving. Ayon sa LTO, ang sasakyan ay lamang may importer-to-dealer paperwork at wala pang valid certificate of registration, kaya hindi ito dapat minaneho sa kalsada. Nagbayad ng multa ang pamilya at tinanggap nila ang ticket. Gayunpaman, si Dicken ay nagreklamo sa social media at tinawag ang classification ng violation na reckless driving na double standard at hindi patas, lalo na para sa isang bagong driver ng 19 na taong gulang. Isa sa inilang issue niya ay ang 15-day settlement period na binibilang kasama ang mga holiday kung kailan sarado ang LTO offices, na umano'y nagdulot ng pagka-delay sa pag-retrieve ng lisensya ng kanyang anak. Sa isang pahayag, sinabi ni Dicken na kahit tanggap nila ang paglabag ng anak, ang classification bilang reckless driving ay maaaring makaapekto sa future records nito, insurance at employment opportunities. Inilahad din niya ang pagkadismaya dahil sa proseso at mga dokumentong hinihingi ng LTO na hindi naman nakasaad sa Citizens Charter. Nagpatawag ng press briefing ang LTO upang ipaliwanag ang insidente at iginiit na ang pagkakaklasify ay ayon sa umiiral na batas at patakaran, at hindi ito isang criminal offense maliban kung may injury o damage sa property. Hindi nakapag-file ng apela ang anak ni Dicken sa loob ng 5 araw na panahon para mag-contest ng violation kaya ang kaso ay itinuloy. Ang LTO ay nag-issue rin ng show cause order at subpoena laban sa dealer ng sasakyan at sa traffic enforcer na sangkot habang patuloy ang pag-iimbestiga sa pangyayari.